Kaibigan, isang pinagpalang gabi sa iyo kaibigan. Kaibigan, medyo natagalan tayo bago nakapag-upload ng video. So dahil inobserve natin yung ating ginagamit na elixir placenta, no? Para sa ating aortic stenosis. Alam naman natin na walang gamot para sa aortic stenosis. Kailangan lang talaga dyan ay operasyon, no? Kumbaga surgical. Pero ganun pa man ay sinusubukan ko dahil ang sabi naman ng doktor, kailangan lang ingatan ko na hindi tumaas ang aking blood sugar at hindi lumapot ang aking dugo, no? Kung sakaling lumapot ang aking dugo at tumaas ang aking blood sugar, ay siguradong mahihirapan yung aking balbula, no, mag-pump ng ating dugo, no, dahil yon ating kondisyon, severe aortic stenosis. So nakaubos na ako ng isang box, no, isang bote sa loob ng isang buwan. Gagawin ko ito na aking trial medication, no, kasi nga wala talagang ibang solusyon kundi operasyon, no. So ngayon ay mag-a-unbox na naman ako ng pangalawang bote para sa aking aortic stenosis, no, at saka sa diabetes ko din. Pero bago ako mag-unbox mga kaibigan, ay susukatin ko rin ang aking blood sugar para alam nyo na itong ginagamit nating stem cell therapy, no, ay nakakatulong talaga ng malaki para sa ating mga diabetes, no. So susukatin ko muna ang aking blood sugar, samahan niyo ako para alam nyo na yan ang aking blood sugar sa ngayon dahil sa aking pag-inom, no, isang buwan ng pag-inom ng elixir placenta stem cell therapy, DNA at saka anti-inflammatory. Okay, so tara, samahan niyo ako. So ito ngayon ang aking blood sugar. Ayan. Ito. So ayan po, no? So tingnan natin dyan kung nakikita nyo dyan. Maliwanag ba dyan? Okay, so yan ngayon ang ating blood sugar. 117 mg per deciliter. Control natin ang ating blood sugar dahil sa pag-inom nitong elixir placenta stem cell, anti-inflammatory at saka DNA therapy, no? Kung bakit naniniwala ako dito, dahil na-observe natin, no, kung sino man ang nakakita sa animal, sa hayop, no, kumbaga observe nyo yung kalabaw, kunyari yung kalabaw. Pagka nanganak yung kalabaw, ang una niyang kakainin yung inunan ng kanyang anak, no, yung placenta, yung inunan. So kung hindi yan nila makain, nagkakasakit yung kalabaw, no? So ganun din naman ang ating mga na-observe natin sa lahat ng mga nagbuntis, no? Kung ikaw man ay nagbuntis, ang buntis po ay bihira magkasakit dahil sa mayroon siyang sariling placenta na ibinibigay ng kanyang nasa sinapupunan, no, ng bibi sa loob ng tiyan kapag masama ang kondisyon ng kanyang nanay, no. So kusa yan i-emit ng stem cell, no, mula doon sa loob ng sinapupunan. Kaya kung mapapansin nyo, bihira sa buntis ang nagkakasakit. So pagka napanganak ang isang buntis, kapag hindi nabigyan ng mga tamang pag-aalaga, mahina po talaga yon dahil lumalabas sa kanya yung tinatawag na stem cell, no? Lumalabas yung placenta sa kanyang sinapupunan kasama ang baby. So nanghihina talaga ang babae sa loob ng 2 to 7 days, no? So matagal ang recovery. So ang ginagawa sa hospital ay binibigyan ng tamang pag-aalaga at medication para hindi ma-infection yung nanganak, no? Kasi nga mababa na ang kanyang stem cell dahil lumabas yan kasama ang baby, no? So yun po yung mga obserbasyon kung bakit kailangan ng ating katawan ang stem cell, no? Pag tumatanda po tayo ay talagang nababawasan yung production ng stem cell. So ito po yung basihan ko kung bakit ito ngayon ang aking ginagamit. So tumagal pa ako ng isang buwan hindi nakapag-upload dahil inobserve ko talaga ang sarili ko, no? Hindi ako gumamit ng kahit anong medication, no? Yung mga statin, yung mga anti-thrombosis, no? Hindi po ako gumamit muna dahil yun naman ang niresita sa akin para lumabas ang dugo. So ito muna ang ginamit ko. So far sa ngayon, kaibigan, medyo nababawasan yung aking paghingal, no? Yung
hinihingal ako sa maiksing lakad lang, sa maiksing akyat ng mga hagdanan ay talagang napapagod po tayo, no? So nababawasan yung pagod natin dahil sa pag-inom ng elixir. So yung ating panghihina o yung pagkahapo, dala ng yung ating balbula ay medyo may problema. So nababawasan yung mabilis kong mapagod. Napapagod talaga ako, no? Sa ngayon, pero hindi na tulad nung nakaraan na talagang hirap na hirap ako, no? Dahil nga konting galaw-galaw ko lang talagang hirapan ako sa nagbumibilis, no? At saka tumutunog yung aking dibdib, yung aking puso, no? Kasi nga mayroon na siyang problema talaga. So surgical lang ang kailangan. So ngayon kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung pangalawang box, no? Ito po yung pangalawang box na ating iinumin. Ayan, bubuksan natin, i-unbox natin yung ating elixir placenta. No? So kung ang kondisyon mo katulad din sa akin, wala naman pong mawawala sa inyo kung susubukan nyo ang ganitong klase ng product. Ayan, no? So ito po ay elixir placenta stem cell therapy, anti-inflammatory, at the same time DNA therapy. Okay? So ito na siya. 2 bisis ko po ito ininom sa isang araw, umaga at sa kagabi, no? So kaubos lang ng isang buti. So update ko lang kayo kung ano ang naging resulta sa akin. So wala po akong ibang iniinom na medication, no? Maliban dito sa elixir placenta. Ayan. So isa lang ang ating inumin kasi bawat umaga at hapon na isang tablet lang. Isang capsule lang, okay? Ayan kaibigan, no? So salamat pa rin sa pagsubaybay nyo. Patuloy nyo pa rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating mga video. Okay, so pipilitin ko po makapag-video na ng regular basis para ma-update ko kayo sa lahat ng ating mga pagkain na kinakain araw-araw or sa mga pinaghihinalaan nating pwedeng magamit para pampababa ng ating blood sugar. So ayan, maraming salamat. God bless you all.